Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, makapanindig balahibong sinagot ni Congressman Richard Gomez si PNP Marbella, Abante, Acop, Luestro at Kimbo. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, OMG, ikinanta na. Nako, kayo ang salot. Nako, mga kababayan, BP Sara, ino-operate ng mainstream media. Patungkol po riyan mga kababayan. Dahil po ito sa, mamaya i-share ko po sa inyo kung bakit talagang nasasabi kong ino-operate po no, ng mainstream media. Bigyan po natin yan ng komento mamaya, okay? At ito pa. Yung utang, ito. Kasi tinitira po nila ang dating Pangulong Duterte na parang walang nagawa, no? Parang ang sama-sama ng dating Pangulong Duterte. Pero ito mga kabayan, nag-post po no si Miss MJ Kiambao Reyes nang kung magkano ang inutang ng administrasyong ito at nung administrasyon ni former President Duterte at kung saan napunta yung kanilang mga inutang. Mamaya mga kabayan, bigyan rin po natin ng reaction yan. At ito pa, senatorial preference mga kabayan, senatorial preference, no, ipapakita po natin maya-maya lang, no, at piliin lang po natin, no, yung mga gusto nating iboto dito po sa senatorial preference, no? At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin ito dito po sa pag-ooperate ng mainstream media dito kay Vice President Sara Duterte. Biruin mo, itong mainstream media na ito papakita ko kung anong mainstream media ito Yan News 5. Nako, ano ba itong ano ninyo? Palagi nyo lang binibira. Well anyway, okay lang birahin si BP Sara pero ang tanong ko, si Vice President Sara Duterte ba ang presidente natin ngayon? Bakit kayo puro nakatutok dito kay Vice President Sara Duterte? Wala bang puro ba tama ang ginagawa ng administrasyong ito kaya wala kayong masilip? Ganun ba ka-perfecto ang administrasyong ito at palaging si Vice President Sara Duterte lang ang inyong nakikita? Ito mga kababayan, ang tamang ang caption, no? Wala nang galang wala nang respeto sa Vice President mga kababayan, no? Tayo kahit binabatikos po natin ng presidente ay gumagalang pa rin naman po tayo, di ba? Tinatawag pa rin nating Mr. President, President Bongbong Marcos Jr. or PBBM. So, pero dito sa News 5, sa TV5 mga kababayan, no? Inday Lustay, nako, yan, no? Inday Lustay ang tawag kay BP Sara. Sara blasted for reportedly renting safe houses worth 16 million in 11 days. Yan mga kabayan, tingnan nyo. Dito sinabi nilang safe houses, pero dito po sa kanilang basahin ko the 16 million is part of 125 million confidential fund exhausted by the President exhausted by the Office of the Vice President in just 11 days in December 2022. Until now, ito pakinggan nyo po until now, Vice President Sara Duterte has refused to explain the swept expending. Anong refuse? Sinabi nyo na nga dito, ang klaro na nga dito sa sinasabi ninyo, renting safe houses. Tapos refuse pa rin to explain. In-explain na nga nirenta po ng safe houses. Talagang gusto nyo lang tirahin, no? Eto nga po mga kabayan, kahit kahit maganda po yung kanilang binabalita, pag about kay Vice President Sara Duterte, kung pakikinggan mo, masama pa rin Pero eto mga kabayan, kung magbabalita naman po sila patungkol kay PBBM News 5 pa rin po ito ito po, maaring mayroon tayong pagkakaiba sa paniniwala at sa opinyon. Ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. So yan po ang statement ni PBBM. Ang tanong ko dito sa TV5, did you fact check, no? Kung talaga bang gusto nilang
kumusta na yung antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino in this administration at nung nakaraang administrasyon. Kasi baka puro salita lang na sinasabing maiangat ang antas, no? Pero hindi nyo ginagawa eh. Oh, kahit dito mga kabayan, kahit itong balita ng News 5, kahit medyo alam na nilang wala naman talagang nangyayari sa pamumuhay ng taong bayan, pero dito po mas pinalalabas pa nilang wow, grabe po yung effort ng ng administrasyong ito. Sige nga, basahin nyo kung hindi nyo masasabing grabe pala ang effort, no? Kasi tingnan nyo, iisa ang hangarin na maiangat ang antas ng pamumuhay. Oh, di ba? Oh, very very positive mga kabayan yung kanilang pagbabalita dito kay PBBM. Teka lang Pero kung magbabalita sila kay Vice President Sara Duterte, lang Inday Lustay ito. Yun yung mga kabayan. Inday Lustay. Nako naman, nasana ang Vice President Sara Duterte dyan. No? Talagang bistado po itong News 5. Ano ba, bayaran na ba kayo? Bayaran na ba kayo News 5? At saka, sino bang presidente natin ngayon? Perfecto ba ang presidente natin ngayon? Kaya wala kayong makitang issue na kinahaharap ng administrasyong ito. Kaya puro kayo balita ng balita na wala naman, no? Kay Vice President Sara, walang katuturan yung binabalita nyo kay Vice President Sara Duterte. Pero sige lang, balita pa rin kayo ng balita, no? Pero pagdating dito kay PBBM, wala kayong masilip kasi perfecto nga eh. Perfecto pong administrasyong ito. Hoy, mga mainstream media, mga mainstream media, perfecto ba ang administrasyong ito? Kaya wala kayong maibalita na issue or ayaw nyo lang malaman ng taong bayan yung mga totoong nangyayari dito sa ating bansa. Nagtatanong lang naman kung nabayaran ba kayo, di ba? Oh. Yan mga kabayan, ito na nga po yung post ni Ma'am MJ Kiambao Reyes. Ito po, BBM administration utang 4 trillion debt in first 2 years. Bakit? Ang sabi niyo, why? Saan napunta? Paano nagamit? O nga no? Ito kayang 4 trillion na ito, puro ayuda ang napuntahan nito. Wala kasing big project eh. Biruin nyo 2 years pa lang po yan. Dito kay PRRD, ito, kay PRRD po mga kababayan, PRRD admin 7 trillion sa loob po yan ng 6 na taon. So, 2 taon pa lang kay PBBM, 4 trillion na. Dito sa 6 na taon ni PRRD, 7 trillion lang mga kabayan yung nautang. Saan napunta? Nakikita naman po natin, massive infra dahil po sa build program. Plus, may 2 years pa po yung pandemic, mga kabayan. May Marawi siege pa po yan. Number of strong typhoons, earthquakes, and other natural calamities. Okay. Drug war. May drug war pa yan, mga anti-surgency. Rail malasakit centers at free tertiary education. Diyan po napunta yung 7 trillion na inutang ni dating Pangulong Duterte. Ngayon mga kabayan, wala tayong COVID-19, walang Marawi, walang drug war. Yan po mga wala po yan ngayon Pero ang nautang na sa loob ng 2 years mga kabayan, 4 trillion na po, 4 na trillion na po, trilyones. Ang tanong, saan napunta yan? Yan TV5. Saan na? Ibalita nyo nga mga katulad ditong para mamulat, no? Magising ang taong bayan sa totoong nangyayari sa ating bansa. TV5. Wag naman ganoon. Wag puro bati ko sa Duterte. Hindi pa naman presidente si Vice President Sara Duterte. Vice President lang po 'yan. No, ang presidente po natin ngayon ay si President Bongbong Marcos Jr. Sana po ay ibalita niyo naman yung mga issue na tulad dito. 4 trillion na inutang sa loob ng 2 taon samantalang PRRD admin 7 trillion sa 6 na taon at eto nakalista pa ang mga resibo.
Pero dito po sa 4 trillion, wala tayong naililista na resibo. Ano ba yan? Eto na. Mga kabayan, ito preference Preference lang ito. Senatorial preference yan mga kabayan. Kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Siyempre number 1, Rodante Marcoleta. Number 2, Senator Bongo. Number 3, si Pastor Apollo Kibuloy. Number 4, si Senator Bato de la Rosa. Number 5, si Doc Willie Ong. Attorney Jimmy Bondoc. Number 7 at number 6 po si Attorney Jimmy Bondoc. At si Attorney Vic Rodriguez naman po ay number 7 mga kabayan, at si Congressman Bonifacio Busita ay number 8. Yan. Number 9 si Chavit Singson. So yan mga kabayan, hanggang number 9 lang po ako kasi yung number 10 at saka 11 hanggang pababa, mukhang na tayo dyan ito, ano ba ito si yung number 12, Raul, PDP ito. Attorney din ito mga kababayan yung number 12, yan. Pero yung number 10 at 11, ito yung number 10 at 11 po mga kababayan, ito ang sinasabi ko, number 10 at 11, mga artista po yan. Ayaw naman natin talaga sa mga artista. Ayaw po talaga natin sa mga artista mga kababayan, kaya nasa inyo na lang yan. Kung gusto nyo sila, di iboto nyo po. Kung gusto nyo naman pagbabago, di huwag natin iboto. O yan lang po ang pinangalanan ko. Yung iba, wag na po natin pangalanan dahil mga mga alams na. Diretso na po yan sa inodoro lahat. Okay mga kababayan? Okay, eto na po. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan si Congressman Richard Gomez. Eto na po. I fully supported the Philippine National Police. Ayoko na merong kalokohan. And then here I am in Congress, harap-harapan naglolokohan tayo. Di ba kapag may nahuli kayo sa isang lugar, you also ask and you also question the owner of the place? Nasaan na itong storya na do? Iba-ibang story yung ginagawa ninyo Yung tiwala ng tao, binibigay namin sa inyo. And then you come up with stories like this. Who are we protecting? Si Mayo pinoprotektahan ninyo? Why? Ito yung nangyayari sa story niyo today. Inisip niyo lang yung sarili niyo. Hindi niyo inisip yung buong Pilipinas na umaasa sa inyo. That we are all here against drugs and yet you're in the middle of it. Sorry pero yan talaga. Ito yung story niyo. Kayo mismo nagsasabi niya, no? Hinayaan niyo hulihin namin kayo. Kami na yung nakakahuli sa inyo. Lahat kami dito. Lahat ng nakikinig. Why are you doing this? Merong nahuling pulis at merong attempt na pagtakpan yung pulis. Yun yung beef nung buong kwentong ito. Alam niyo kung bakit pinipilit yung hot pursuit? Kasi hindi nila ma-justify yung pagpasok nila sa sa WPD lending. Kasi wala naman silang search warrant na dala. Tinapay naman, simpleng-simple lang yan. Dina-justify nila yung pagpasok doon sa sa WPL. Kaya pinipilit nila na may hot pursuit to justify their illegal entry into the office of Police Master Sergeant Mayo. Yun lang naman ang kanyan bulahin nyo na ngayon. Papunta pa lang kayo, pabalik na ako Bago natin ipagpatuloy ang full video, ay dumako muna tayo sa iba pang mainit na usapin at balita sa mundo ng social media. Matapos sabihing peke ang war on drug ni former President Rodrigo Roa Duterte, Kerwin Espinosa, nasampal at tinamaan ng katotohanan kay former mayor ng Ormoc, ngayon representative na si Richard Gomez. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell
para mas updated ka pa sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, nanindigan ng former mayor ng Ormoc, ngayon representative na si Richard Gomez, na lehitimo o totoo ang kampanya kontra droga ng former President Rodrigo Roa Duterte at ang kanilang lugar sa Leyte ang siyang buhay na patotoo na during Duterte's time bumaba ang kriminalidad at halos maubos ang adik sa Ormoc City. Tinawag na sinungaling ng veteran actor turned politician na si Richard Gomez ang naging testimonya ng self-proclaimed drug lord na si Kerwin Espinosa matapos sabihing hindi totoo ang kampanya kontra droga ng former President Rodrigo Roa Duterte. Tila napahiya din rito ang chairman ng Tuwad Committee na si Ace Barbers na tila pinagpilitan raw na dapat managot ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang ginawa sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Tila kinatwiranan pa ng ilang mga kongresista sa nasabing hearing na dapat raw humarap ang dating Pangulo at ipaliwanag ang kanyang sarili sa lahat ng mga akusasyon ni Kerwin Espinosa. Mas nang gagalaig. So yan mga kabayan, pero dito lumalabas na mas pinaniniwalaan ni Congressman Ace Barbers, no, itong si Kerwin Espinosa, kesa po dito kay dating mayor at ngayon po ay congressman, no, Richard Gomez, no. Sino kaya kay Kerwin Espinosa at Congressman Gomez ang nagsasabi ng totoo? Sa palagay niyo po ba may maniniwala dito kay Kerwin Espinosa sa kanyang mga sinasabi? Gayong tayo rin, no, mga kabayan, personal nating nasaksihan ang pagsuko ng libo-libong mga adiktus sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Yung nagsasabi pong sinungaling or hindi legit, no? Itong war on drugs ni PRRD, aba, nakakapagduda po kayo, ha? Ano ba kayo? Drug lords? Ano ba kayo, ha? Addictus? At hindi nyo nakita yung mga efforts, yung mga documented na pagsuko ng mga Pilipino, ng taong bayan, ha? Yung mga lulong sa ipinagbabawal na gamot, di ba? Oh, masumuko yun. Tapos sasabihin nyo, hindi legit, gawa-gawa lang. Ano kayo? Ha? Hindi lang kayo ang may mata dito sa Pilipinas, no? Mas marami pong mata ang nakasaksi. Ha? Mas marami pong mata ang nakasaksi sa totoong nangyari sa war on drugs ni former President Duterte, no? At mas marami po ang natutuwa, dahil sila mismo na experience sila how safe, no, ang ating mga anak, kapatid, maging tayo, nung panahon pong iyon. Anong comment nyo dyan mga kabayan? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong opinion. Maraming salamat po.